Sino itong miyembro ng Going Bulilit na mami na ngayon? Game ka na ba? What? Nanay na mga bulilit si Hopia noon. At ngayon, ang bulilit nanay na talaga ngayon. Pero may ipinagtapat si Hopia. Ang pagiging nanay pala, hindi niya agad hinangad. Bakit hindi ko ang naman, Lord, na magkaroon kami agad ng baby? Kailan nga ba ang tamang panahon para maging magulang? Exclusive! Tara! Get to know Hopia o Trina Legazpi Harina in her most daring role ever as a first-time mother. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me, put your hands together. Tara, let's be happy. You will see tomorrow's brighter. Tara, let's be happy. Hopia kayo dyan. Kilala niyo ba si Hopia? Of Going Bulilit. Nanay na rin siya. At ngayon pupuntahan natin si Katrina Harina in real life. At kumustahin natin kung ano nga bang feeling ng first time mom. Tara. So ngayon nandito tayo kina Trina and Ryan. Si Hopia daw noon, alam nyo, ayaw daw niya magkaanak. Pero nagbago daw ang lahat nung siya ay mga anak. Tara, makipagkwentuhan tayo. Hi, Ryan! Sorry. Oh, hello po. Hi, Kayla! Hello! Oh my God! Grabe, ang ganda-ganda niyo pa rin po talaga, Miss Bird. Ikaw kaya, nakakatuwa. Oh my God! Nagulat ako! Surprise visit pala ito. Thank you! Nakikita kita sa IG. Tapos nakita ko, ay may anak na siya. Sabi ko, kamustahin ko nga siya. Opo! How are Grabe. you? Bilis ng panahon. Yeah. Ganap na ina talaga. Most days nasa bahay ka lang talaga. Yes. And then, kasi usually ang work ko na social media eh. So, kapag may content, yung mga brands. So, nag-full-time mom talaga. Yan. Never mo inisip na magtrabaho na away from your daughter? I think sa ngayon, hindi pa. Like, gusto ko yung formative years niya. Maybe up until hindi ko masabi, pero baka pag 3 years old na siya, or baka pag nag-school na siya, pwede ko na siyang iwan. Ako siguro, kung ako nanay, hindi ko iwanan, period. Actually, mahirap talaga kasi parang, nakakatuwa pa nakikita mo siyang lumalaki. Tapos parang may mom guilt na parang, oh yeah, miss out ko yun. Parang gusto ko lahat ng milestones nandun ako. Selfless ka talaga as a person. Kasi sabi nila, pag daw magulang ka, hindi mo naiisipin sarili mo eh. Totoo ba yun? Actually, yeah, pag nanay ka. Parang yung, yung identity ko as a person, nagbago talaga when you became a mom. Parang let's say 50% yung natira. Then 50% mom ka na. Ganon. 29 ka na. I'm 30 na. Mukha bang 30? Hindi naman kasi, ay yung mga going bulilit, mukhang bulilit forever, no? Saan daw sa Pilipinas ang maraming huni kung dumating? Saan? Edi sa Leyte! Ilang years ka sa going bulilit? 3 years. Lang? What? That was just 3 years? 3 years lang. Pero like up until now, nare-reap ko pa rin yung mga ginawa ko sa buong bulilit. I think mas kilala ko talaga bilang nanay. Never ako na-cast ng chicks. Laging nanay lang talaga. Pero happy naman ako yun. Naka-duster lang all the way. Ikaw ang nanay ng mga bulilit. Oo! Yan si Nash, anak ko yan. Yes, ako yung pinakamatangkad nung una. Tapos lakihan na sila. Tapos lumaki na sila sa akin. Ikaw rin si Chris Aquino. Yes, yung nag-impersonate yung Miss Chris. Sample nga. Hindi ko na, actually, tagal na kasi. Hindi nga, I'm sure kaya mo I'm sure kaya mo i-channel ang Chris Aquino. Game ka na ba? Parang, oh my God. Kaya ko na lang ata sigaw. O sige, gano'n. Sigaw, kunyari pag may sa mga horror niya. Parang, wow! Ano namin? Tagal na kasi. Parang, ano magaling? Nakakahiya. Hindi. I mean, no, nakikita na. Open opportunities for you. Oh, yes po.
I think after going bulilit, then naman talaga, may mga projects pa rin naman. Kahit nag-school na kasi ako after nun eh. Ay, nag-graduate. Yes, ng college. Saan ka nag-aral and what course? Communications din. It was very school? related. Miriam College. Now, paano mo siya nakilala? Ayan. Ito na. Go ahead. Ikaw, from your perspective. Well, because us we're in automotive, and yung dad niya dropped by the showroom and was looking into a new car. He was like telling me that he has his daughter na in showbiz. Dineto pala ako nagtanig. No, he talked about it, yeah. And then parang like, he asked me, kilala mo si Hope yung going bullied. And at that time, I didn't know. I wasn't, yeah, and like, and medyo concerned sa showbiz, so I didn't know who it was. Tapos I searched her, okay, siya pala yun. Search na mo pala. Yeah. So then, Interesado ka rin pala. yeah, I was interested. Tapos parang to fast forward, I had my birthday party sa office. Tapos I invited my clients, including yung family na kasi. So I met her, and then yeah, and I said, wow, she's pretty. Ano pinag-usapan niyo nga, Hopia? Actually, ano po, Miss Bird, sobrang language barrier. Kasi ako Tagalog, tapos siya English. And sobrang onti lang ng mga Tagalog words na alam niya at that time. So, feeling ko hindi kayo magkiklik. Nung una nag-meet kami, hindi talaga siya din umalis sa table namin. Hindi niya pinansin yung ibang bisita. So, bakit ito nakatabi na sa amin? Bakit nga ba? Bakit ka nga nakatabi sa kanila? Oo, nung birthday. Lunch? Oo, nung birthday. Parang yun, parang nagkwenta yung mga tao pa sa office, sir, dapat mag-phone po, talk to her kasi parang she's pretty, gano'n. Parang single ka rin na naghahanap ka rin. Yes, I was single, yes. Naghahanap naman pala talaga. Ako kasi, I believe in timing, so I mean, like, parang when you feel like, the person is the one, I'm deep in my heart, I was like, I want to pursue this. I mean, and I'm that kind of person, like, I don't want to like second guess my decisions. Like, if I feel like, I want to go somewhere, go in a direction with this person, I want to give it a shot and see up until where it goes. So I was really. Ganun siya talaga, sobrang straight to the point. Yeah. So I mean, I got a little bit too carried away the first day. Yeah, the first day talaga. I made up on the next one. Go-getter kasi. Sobrang go-getter. So seryoso siyang. Well, I mean, because it was maybe because like when my employee said, she's an artist, I thought, okay, she's probably has a lot of suitors, so maybe she probably has a lot of, so I don't know if I'm probably the first one or maybe the last. So, Ano nga, kung marami nga ba nanligo sa'yo? I mean, hindi ko sila type. Wow! Bakit siyang type mo? Noong una, hindi. Pero like kasi as nagde-date kami, sobrang consistent ka talaga. As in, on time. Consistency is Oo, talaga mapursige talaga siya. Ilang taon ka ba niya? I think 18, turning 19. Hindi ko gusto mo. Siyempre, Kilig-kilig. gusto mo ng kilig. Pero like, ako kasi nung parang bata pa lang ako, sobrang, kasi parang napag-pray ko na gusto ko yung first ko maging last na talaga. Yun. So, parang naano na siya sa heart ko. So, kaya kapag may nanliligaw, talagang napaka-choosy ko. And then, kahit ayaw ko sa kanya noong una, pinaramdam naman niya sa akin na mahal niya talaga ako. And that was like one of the things which I liked about her, and how she was like Christ-centered, which is something which I found like it really changed me then, and as I learned deeper about who she was as a person. And that was actually where I really connected with her the most, when she started to open up more and more. Ilan years ka mag-on? 7 years. Walang 7-year itch noon? Parang gusto mo na makapag-break? I think nagkaroon naman ng mga challenges. I think mostly yung personality or attitude. Kasi siya napaka-headstrong, opinionated. Ako ganun din eh. So, talagang may time nagka-clash talaga kami. But I never wanted to end. Like, I never had those Pero itch never feelings. talaga siya nag-give up. I think Yeah, kapag never. nag-away kami, talagang kinabukasan susuyuin na niya ako. So, ewan ko, talagang pinipili niya talaga everyday na hindi, siya lang. Gusto ko, mag-i-workout natin to. And then, like before, when we were dating, I lived here, and then she lived in Fairview, so I would go to her house Every single day. on the weekends and spend as much time with her as possible. Kaya,
after we traffic sa Commonwealth. Talagang gusto mo siya. Actually, 7 years ago, it wasn't that bad. Now it's bad. But yeah, I have no regrets. I mean, I'll feel like even after we got married, even when we had a baby, I feel like every day is a blessing, and I want to make the most of it every single day. Yeah, I feel blessed na God gave me a loving wife and a beautiful kid, and every day, just enjoy life. You're pretty hands-on daw, totoo nga. Yeah, Super. yeah. Actually, nung una, nung parang kapapangalan ko pa lang, and then, ako kasi parang gusto ko hands-on din ako, parang ako lahat. Pero, may time talaga na po, parang nauubos ko din talaga. So, sabi ko sa kanya na, I need help. So, Importante yun. yun. So, kasi kahit yung simpleng pag-diaper, parang ako pa rin, ako yung babangon. Ganyan. Kasi no first 3 months, wala kaming help wala kaming yaya. So, sabi ko, Ryan, kailangan ko ng time for myself. Tuturuan kita paano mag-change yung diaper. So, talagang tinuruan ko talaga siya. Ito, ganyan. Para naman, take turns. Yeah. And then, me kasi, the way I was raised, like, by my family, I was taught to be independent. So whenever I have, whether it's at the office or whether it's in family, I finally learn how to do things on my own. And that's the way. Like, so yan yung parang like that was the adjustment we had to make when we had a baby. Was we had 2 different ways of seeing things, doing things. And I was independent. She needed help, so we had to like parang we had to become in sync, and I had to adapt syempre to her. So Akala ko, kaya namin na kaming dalawa lang. So, parang, sabi ko, hindi, parang kailangan ko ng family ko kasi, parang mababaliw ako. Paano pag nasa work ka na, hindi ako na lang iwan dito sa house, diba? Wala akong kausap. So, it's a big adjustment kasi I have to, una nakabukod na kami. So, kailangan ko umuwi sa family ko para lang may kasama ko. Malaking adjustment sa kanya, sa ayaw niya. Kaya, Ito yung kwarto niya Pero minsan lang kami nandito pag nagnanap-nap lang siya, ganyan. Masarap ng amoy. Ito ang masarap ang amoy. Amoy bata. Amoy baby. Ayan. Ay, ito Ang dami oh my God! Ito yung supply nila, para sila mauubusan ng baby wipes. Di ba ka-OA din talaga kayo ng baby wipes dyan. Di ba sobrang OA? Ay, ang cute. Yung mga damit-damit Oh my niya. gosh, Ayan, ang yung mga ganda. dresses niya. Ang pretty naman dito. Parang May mini parang closet tindahan. Ayan. Ay, ang perfect. Di ba dapat pala talaga mag-vlog ka everyday, iba-iba, di ba? Actually, dapat everyday suot. Kahit nakapang lakad siya, kahit na bahay lang kami all Kasi day. kakalala ka niya na yan Oo. Sayang naman. Actually, may mga hindi nga sinusuot yun Pwede i-donate. Sige, push natin yan. Push. Ang dami namin kutsara. Parang dalawa bibig niya. Pero kasi marami nagbibigay para lang in exchange of postings. Oo, ay wow. So, actually, sobrang blessing kasi wala kami masyadong binili. Ay, panalo. Panalo! Yung mom, sabi ko, oh my gosh, talagang mom, ko na talaga, era talaga. Kasi, lahat na nandito, halos lahat bigay siya. Wow. Kahit yung mga diaper, Oh, wow. wipes, Bigay pa. supply. Ay, thank you, Lord. Oo, lahat ng kinakainan niya, yung upuan niya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Laki ng tipid ni Ryan. Breastfeeding pa. I mean, normal delivery. Kasi ang laki ng tipid niya. Sa akin, sabi ko, dapat pala, kukumpit ko kung magkano yung formula. Tipid na. Laki tipid eh. Saya, totoo. Ay, pwede na sundan na. Sundan na si Kayla. Diba? Ay, Oo. Tapos ito, nakakainin yung diaper na, pero ito yung sulit to kasi iba yung pupo nila mabaho. So at least to, naka-seal, walang amoy. ooh. Kasi mangangamoy sa buong bahay yung May ganon. May mga ganon ng Ang technology. dami ng mga no? Sa mga bata. Nag-asawa kayo, ikaw ay 29? 27. 27, ikaw ay mga 34. Sa panahon ngayon, sasabihin nila ang bata pa nila. Kasi gusto nila, di ba, 30s, o di ba, 40s pa. Anong tingin mo dun sa edad ng pagpapakasal mo? Was it too young? Ano yung sakto lang? Or how did you know it was the time? Well, I mean, I think it was it was a good timing kasi like parang at my age,
yung mga batchmates ko, I mean, I see them with in their married life, I see them with their kids, and I've been like focusing on myself. I feel like it was time to parang be a part of something, be a part of someone else's life and be a part of her life. Ikaw ganun din. Nung una, I think 1 year pa lang kami noon mag-jowa. Parang tinanong ko muna siya, parang nakikita mo ba ako as someone na papakasalan mo? Kasi kung hindi, parang ano pang point ng ang point ng relationship, parang sayang yung time para at least makahanap na ako ng ibang maliligaw. Tapos parang nagulat siya sa question. Kasi parang 1 year pa lang naman tayo, parang bakit na pag-uusapan na yung kasal, ganyan. So, siya parang hindi siya nakasagot. So parang ako parang nagtampo ako, parang parang hindi pala niya ako nakikita, ganyan. And then tumawag siya. Tapos sabi niya sa akin, bakit ako ba nakikita, do you see me as someone na pakakasalan mo? Tapos sabi ko, syempre, kaya nga tayo pumasok sa relationship eh. Kasi kahit pa paano nakikita kita na someone na pakakasalan ko. Syempre, parang may chance. I mean, hindi naman tayo magpakasal bukas eh. Or agad-agad. Parang gano'n. Tapos sabi niya, parang kinilig ka, diba? You remember that moment? Parang, you see me, parang, come on, let's get married. Diba? Parang ganun that time, na-open yung, niya na, okay, parang, dun na brought up yung idea na, etong relationship, for Bakit ka ganun mag-isip? Kasi nga, parang, ako kasi ayoko ko nga ng sayang yung oras eh. Kasi ito nakikita ko na parang ito seryoso na eh, relationships. Dapat siya din, seryoso na rin with this relationship. And then, kasi nga gusto ko nga din talaga na, diba, hopefully na yung first boyfriend ko, siya na din. Siya na nga yun. Oo. Parang may hope, at that time may hope nun. First and last nga. Yes, first and last. May pag-asa mo first and last. And also at the time, kasi like parang it's been 1 year, and then I was thinking, okay, this relationship parang has potential eh. So I mean, I was like, I wouldn't say possessive, but I just really wanted to have her in my life, parang ganun. So I realized na I didn't want this person to be with anyone else. At saka ang galing eh, kasi ang bata mo, inisip mo, gusto ko ng forever. And then, I think after that conversation, lagi na napag-uusapan yung marriage. Kaya din talaga nung 7 yung proposal lang, formality na lang yun eh. Pero talagang action na una yung planning. Hindi alam ng lahat. Nung una yung wedding, yung pagpaplano, nakapag-book na kami ng church, reception, parang a year before. So, yung proposal, parang something na hindi ko na nga masyadong ina-expect. Although, akala ko like kami dalawa lang, intimate. So, nagulat ako na nag-prepare pa rin siya ng proposal. Kasi nga, nakaplano naman na yung kasal. Ang galing. Ang galing. Gusto kong na-appreciate ko yung mindset. Hindi ko alam kung ganun pa mag-isip yung mga bata ngayon. Hindi ko rin alam kung mas adventurous. Pero at least yung wanting to have a family, klaro sa inyong dalawa yun noon pa. Kayla. Bakit Kayla ang name niya? Well, kasi name ko Katrina. So, start with letter K, parang tradition na. Okay, harap tayo ng name na starts with K. And then, maganda rin kasi yung meaning nung Kayla, parang who is like God, ganyan. Or beloved. So, parang for us, gusto namin lumaki siyang Christ-like. Ilang taon na siya? Magtutuna? 1 year and 3 months. Bago pa lang. Where are your toes? Who's that? It's a young family. How has it been so far? Yeah, it's been a very good blessing. Like every day, every month, whenever we take her to the doctor and she has her shots and check up, it's like the doctor says, "Oh, she's healthy, she's good." Nung pregnant kasi ako, parang may renal dilation, ganyan. So, yun yung sa mga worries namin bilang, oh my gosh, bilang first-time parents. And then eventually naman, nung nanganak na ako, okay naman. I mean, wala naman kasi pala yun. Bilang first-time parents, roller coaster siya ng emotion. Yeah. Parang, nung first newborn, parang ako, everyday umiiyak, ganyan. Tapos siya, parang, why are you crying? What did I do wrong? Ganyan. Pero hindi naman yun about sa kanya. It's more of yung hormones ko, all over the place. So, and then, ngayon,
eventually naman, nung naranasan namin Yeah. yung postpartum, naka-adjust na, ganyan. And kami natutuwa kami pa nakikita siyang lumalaki. Yeah. And kami din parang nag-grow kami. Ayaw mo daw muna mag-anak? Yes, nung umpisa. So, parang at least 1 year, di ba? Yeah, this one. Kasi gusto namin ma-enjoy yung isa't isa, ganyan. Yeah. And then yun, after 5 months, I got pregnant, ganyan. So, una, parang na-shock ako, parang ang weird nung nararamdaman ko kasi dapat happy ako kasi blessing siya eh, di ba? And then, pero parang nasad ako kasi parang nagkakaroon ako ng worries na kaya ko ba maging isang ina? Am I matured enough? I mean, am I mentally prepared for this? Na may bubuhayin ng bata, may responsibility na, yung gano'n. So, parang nagpe-pray ako kay Lord na kasi parang yung plano mo nasira eh. Kasi di ba ako parang as a person, ang dami mong gusto i-plan. Okay, 1 year ha, then doon tayo mag-baby, gano'n. Pero binigay siya ni Lord eh. Parang nasira yung plan mo sa paningin ko. And then, ngayon na I have Kayla, talagang perfect time siya for us na magkaroon ng baby. Kasi nga parang recently nga nagkaroon ng executive check-up ako, ganyan. And then nalaman ko na I have PCOS pala. So sabi nung OB, swerte pala nagka-baby ka agad. Mahirap kasi magbuntis pag may PCOS. Yes, parang gano'n. Sabi ko, so talagang right time talaga siya ni Lord. So sabi ko, okay na rin, nandun na siya na si Kayla, gano'n. So sobrang blessing talaga siya for us. Iba yung joy, iba yung saya. Yeah. Kasi pinakamasaya na feeling ever. Yes. I Ayoko just nga know- ano ba yan? Ang weird. Pero ayun nga, parang nung simula pa lang nung nanganak ako, parang sobrang thankful ako kay Lord na na-experience ko siya. Ganun yung feeling. Kasi ayun ko, umiiyak ako habang actually kahit masakit mga anak, diba? Parang habang nagpo-push, pero nung lumabas na siya sa ano ko, I mean, parang, oh my God, parang thank you Lord, I get to experience this. Kasi galing siya sa akin, parang nakakabuo ako ng life. Ganun yung feeling. And syempre hanggang ngayon, thankful ako kay Lord na na-experience ko nga ito. And na-blessing talaga. I mean, minsan I doubt na, bakit feeling ko ang ganda naman Lord na magkaroon kami agad ng baby. But then, looking back, parang, right time talaga na ma-experience ko itong season na to. Saya. Wala na. Hindi I'm ko lang. happy for you. Ewan ko bakit ako naiiyak pag nanay kaiyakin talaga. Siguro yung pagmamahal, sobra-sobra talaga, no? Oo, ibang klase At saka, pagmamahal. Parang yung love na yun, parang na-experience, yung parang God's love siya. Di ba parang how God loves yung anak niya. Yes. Ganun yung nararamdaman ko na, okay, eto, maliit pa lang to, no? What more yung pagmamahal ng Lord? Yes. Ganun yung feeling. At saka, like, for me naman, I experienced that. Like, I mean, the kind of person that she is. Like, I mean, even when we were just boyfriend, girlfriend, as a wife and as a mother, I mean, especially as a mother, I mean, I see how much love she puts into raising Kayla. And, like, as a father, I mean, I feel like really blessed, to have that as a wife. The love that she gives me is, like, parang times 2 of what she gives to Kayla. And you see it and that's what makes me like parang love her more is that the nurturing care that she shows. Tapos parang iniisip ko, shocks, bata ka pa lang, nakita na ni Direk yun, yung pagiging nurturer Yun mo, nga, no? kaya pala doon ako na typecast na role, maging nanay pala sa bulilit. Yung pala kasi talagang, I'm meant to be a mom. Ano yung pinagpapasalamat mo sa asawa mo at ikaw naman, ano pinagpapasalamat mo kay Pika? I've seen like parang everything about you. So I mean, I'll like even the good and the bad. I mean, you spend so much time with the person. I mean, you just love everything about him, whether it's the good or the bad. And I'll like my only thing is I just hope that you continue to love me. My ideal is to really be with the person for as long as you can, and whatever challenges, whatever joys, or how many kids that brings along the way. I mean, you just enjoy it, and just, continue to love me, for who I am, and I continue to love you for who you are. I mean, like, best of both worlds. Ano ba palagi ako FH sa mga gawing bulilit? Kaya feeling ko, kinikilig na ako. Wala na. Go, ikaw naman, girl. Ikaw naman. MH. Go, ikaw. Ano naman gusto mo sabihin
sabihin sa asawa mo? Well, ako, like, sobrang thankful ako kasi talagang everyday, simula na nagkita tayo, pinaparamdam mo sa akin kung gaano mo kamahal. And nakikita ko rin yun kung gaano kakabuting ama kay Kayla. And thank you kasi lagi mo ko sinusuportahan, whether kung ano mang career ko, or whether dito ako sa bahay, hindi mo ako pinipressure or anything. So, kasi yun na. Iyak na yung lola sa Iyak ako kasi, Okay, I mean, sobrang supportive mo talaga for me. Kung nalulungkot ako, you're there. I'm happy, you're there. So, kung ano mang, ngayon, diba, thank you for understanding na ngayon full-time mama ko kay Kayla, hindi mo ako pinipressure na kahit na ano. So, thank you for providing for our family and to be the pillar of strength. And talagang, I'm thankful to Lord na binigay ka niya sa akin. Oh! Parang kinakasal Parang tayo marriage ulit. vows. Ano ba yan? Marriage vows. Kiss ulit, di ako nakatingin. Kiss, klik, 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 klik. Di ba, no? You're pretty. Anong pangarap mo para sa kanya? Wala ko. Kung ano mong gusto niyang takalakin. As in, kahit anong course ang gusto niya, I'm just here. Basta importante lang sa akin, maging ano din siya, prayerful. And then, masunurin at mabait. mabait din talaga. Yes, bibigay ni God yun. Hindi mabait na si sobrang bait, no? Amen. And that's the other side of Mommy Hopia or Trina Harina in real life with Kayla. At kagaya ng palagi natin sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayo nakangiti. Be happy! Malaki naman! Di ka ba? Baka nahihina, pwede kong patayin. Nakakadol. Lika. Makikibanyo sana ako. May nagbibenta yata ng bawat sulok may aromatherapy. Hanggang dito. Bili po kayo! Dito ka ba kumakalma sa baryo? Pag kailangan mo ng peace, dito ka nag-aalong. Nagagalak po ako dahil tayo ay maglalabas na ng ating kauna-unahang libro. When bad news is good news, hindi ko po ito kwento lamang, kundi kwento po nating lahat. Sana ay magdala rin ito sa inyo ng munting liwanag at inspirasyon. Sometimes need pumreno, pahinga kang taas noo, dasal pa more bawat saglit, kanino pa kakapit, hindi ka nag-iisa, ako'y iyong kasama, give it time at baba.